My mind is so unfocused. I see the things you do for me. It's great things I've done. And now you gently break me. Then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the part of my daily sufficient grace. At times I make her weak, but feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the part of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Maayong gabi sa liwat sa tanan naton yung mga kauturan sakop sang West Visayan Conference. Gina-welcome namon kamo sa aton ikatatlo na nga series sang aton Choose Life and Good Health 2. Kabay pa nga na-bless kita sa aton nga mga previous nga mga presentations. Kag subong nga gabi mga kauturan, may ara kita matahom naman nga presentation bahin sa pagkaimportante sang tubig sa aton nga kabuhi. The title of our study tonight is The Liquid of Life. May ara isa ka bantog nga mga binalaybay in the English language nga inigin sulat sang 1797 ni Samuel Taylor Coleridge. Kagintawag ini the Rim
of the ancient mariner. Ini nga mga binalaybay, mga kauturan, nagasugid sa aton sang mga mapait nga eksperyensya sang mga nagapanakayon sa kadagatan. Kay may mga eksperyensya sila nga ang ilang nga mga sakayan nga nagasalig lang sa hangin, sa huyop sang hangin, hindi makahalin sa isa ka duog. Sa bagay, kung aton matalupangdan mga kauturan ang binalaybay nagasiling, day after day, we stuck, not breathe, nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, everywhere, and all the boards did shrink. Water, everywhere, nor any drop to drink. At tununaon mga kauturan, nga sa sini nga poem or binalaybay, makita naton ang masami nga pulong nga ginagamit, water, everywhere, nor any drop to drink. Damo sang tubig, pero bisan isa katulo, hindi pwede mainom. Now, makita naton mga utod nga na palibutan sila sang klaro nga tubig. Pero nakita naton mga kauturan nga isa ka butang nga hindi nila mahimo, nga inang tubig hindi nila mainom bangod ina nga tubig parat. And makita naton mga kauturan nga kung i-attempt ini sang isa ka tawo nga mag-inom sini, it's like nga nagainom siya sang hilo. So bangod sini mga kauturan, makita naton nga it is ironic, kind of ironic, that our planet is, as we know, mostly water. Mawalaan naton ina mga kauturan, nga 71% sang aton nga kalibutan is ocean water. And while this water is filled with fish and whales and corals and almost endless variety of creatures that thrive in it, for us as humans to drink that water, all but dead. Sa aton pa mga utod, hindi kita iya mag-thrive dira. Lain ina iya nga ang naga-thrive dira sa sinang ocean nga tubig. In fact, in all the water on the earth, makita naton mga utod, only about 0.037% is drinkable. Gamay lang nga porsyento sang sining 71% sang ato nga kalibutan nga nagakumpusar sang tubig ang mainom naton. Only 0.37% is in its natural state drinkable. So makita naton diri mga utod nga gamay lang gid ang mabinipisyuhan sang tawo sa ginatawag nga tubig. Sa pagtugas ang Ginoo, kung mabalik kita sa Henesis Kapitulo 1, 1 hasta sa 2, nagasugid sa aton nga sa ginsuguran gintugas ang Dios ang mga langit kag ang duta wala sing kahusayan kag wala sing sulod kag ang kadudulman yara sa nawong sang kadadalman kag ang espiritu sang Dios nagagiho sa nawong sang mga tubig. Nakita naton diri. Try to underscore, to remember this word mga utod nga ang balang espiritu sa panahon nga ang Dios nagtugas sining kalibutan ara nagagiho sa nawong sang mga tubig. Sa atong pamakita naton nga ining kalibutan naton naputos ini sang tubig sa panahon nga wala pa ang Dios nagsugod sa iya pagpanuga. Versikulo 7, kag ang Dios naghimo sang kahawaan kag nagpain sa mga tubig nga yara sa idalom sang kawaan sa mga tubig nga yara sa ibabaw sang kahawaan. Now,
Versikulo 9, kag ang Dios nagsiling, magtingob ang mga tubig ngayara sa idalom sa mga langit, sa isa kaduog, kag magpahayag ang mamala nga duta. Niyan ginuntay. Now, kung aton asuyon ini during creation, no? Kag karon during sa panahon nga ang mga Israeli noon naglakat, no? Halin sa Ehipto pakadto sa duta sang Kanaan, sang wala na sila sang agihan mga utod, sang sila ginalagas sa mga Ehiptohanon, ang ara sa ila atubangan amo ang dagat nga mapula. Kag ang istorya nagasiling sa aton nga ang Ginoo nagsugo sa iya sa kay Moises nga sila magpadayon. Niyan ang istorya nagasiling, niyan ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat, kag nagpapunong sang kagin papunong sang Ginoo ang dagat paagi sa mabaskog nga salatan, hangin, sa bugos nga gab-i, kag ang dagat nahubsan. Now, kag ang mga tubig naghawa, kag ang katawan sang Israel nagsulod sa tunga sang dagat nga mamalang duta, kag ang tubig nangindingding sa ila tuo kag sa ila wala. So nakita naton diri mga kauturan ang mga account na hanungod sang tubig, no? So diri nakita naton nga ang mga scholars sang balaan kasulatan ila natalupangdan nga sa sini nga istorya during the creation event, nakita naton nga ang Hebreo nga pulong sang Espiritu nga amuto ang lagaw-lagaw, no? Dito sa tubig. Kag ang hangin nga gingamit sang Dios to divide the water during sa pagtabok sa mga Israeli noon sa Red Sea. May ara ini sila nga resemblance, may ara nga relasyon. And of course, in the dividing of the water, dry land appear in both events. And in the creation of the world, and later in the Exodus of Israel, for deliverance from Egypt. So nakita naton ang pagmala, no? Sang una, ginpain sang Dios ang tubig, no? Kag ang mamala sa panahon sang pagpanuga, kag sa panahon sang deliverance sang Dios sa mga Israeli noon, ang tubig ginpain man niya agod nga ang isa ka lugar nga diin subayan sa mga Israeli noon magin mamala. So nakita naton diri mga utod nga ang tubig may ara ini nga kaangtanan sang Dios bilang aton manunuga, kag sang Dios bilang aton nga manluluwas. Nakita naton diri mga utod, may ara ini mensahe nga luyag ipaabot sa aton nga ang Dios amo ang Dios nga manunuga, kag ang Dios amo man ang Dios nga manluluwas. So nagasimbolo ini mga kauturan ang tubig sang pagahimuon ni Ginoong Hesus sa aton nga kaluwasan, nga paagi sa kamatayon, may ara kita kaluwasan. Sa bagay, kung inyo matalupangdan mga utod sa bago nga katipan, makita naton diri nga kung daw ano ka-importante ang tubig, no? And makita naton ang isa ka mabaskog nga picture nga nagaportray sa kung ano ka-importante ang tubig sa ministeryo ni Ginoong Hesus, no? During his baptism, no? Nagasimbolo ini sang kamatayon sang aton daan nga pagkatawo kag paghawas naton sa tubig, nagasimbolo man ini sang bag-o nga kabuhi kay Kristo. So amo ini mga kauturan
nga sa Roma 6:3 hasta sa 4 nagasiling busa paagi sa bautismo. Ginlubong kita kaupod niya sa kamatayon. So kung magamba kita sang word nga baptism, nagakinanglan sa madamo at tubig, no? Paglubong kay ang baptism nagakahulugan to emerge, no? Ilubong gid, itumoy gid kag hindi kita makatumoy sa isa ka tawo sa tubig kon gamay ang tubig. So nagakinanglan kita sang madamo nga tubig. So ang bautismo nagasimbolo siya sang paglubong naton sang aton kaugalingon kaupod kay Ginoong Hesus sa iya kamatayon, no? Kag agud nga subong nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sang Amay, amuman kita maginawi sa bag-ong pagkabuhi. So nakita naton dire ang isa ka eksperyensya nga kon kita mga kauturan na tugmawan, may ara ini dapat makitaan nga ebidensya sa aton nga kabuhi, kag amoy na ang bag-o nga pagkabuhi. Amo ning ginatawag sa balad kasulatan nga born again, no? Bag-o nga kabuhi kon ara na kita nabautismuhan kay Kristo. So aton matalupangdan diri mga utod nga ang tubig sa bautismo nagatudlo ini sang bag-o nga kabuhi, new life in Jesus Christ, no? So diri makita naton nga ang tubig gina-associate ini sa ginatawag nga kabuhi. Tuod mga utod in spiritual sense, no? Diri magamit naton nga ang tubig importante o nagasimbolo ini sa kay Kristo nga amo ang ginhalinan sang tubig, no? Or siya nagarepresentar sang tubig. That's nga ang tubig makita naton nga importante ini sa aton nga kabuhi sa tanan nga mga basic, no? In the most basic level, no, sang aton nga kabuhi mga kauturan. Now, we cannot exist as spiritual being without first existing as physical ones. Ang espirituhanon, hindi kita mag-exister sa espirituhanon kung wala kita nag-exister sa aton nga physical. So kung sa aton pa, kung dire ginaistoryahan naton nga importante ang tubig may ara nga significance, may ara ini siya nga kahulugan sa aton espirituhanon nga kabuhi, nga amo ina nagatudlo sa aton nga Dios nga bilang manunuga, kag ang Dios nga manluluwas man, kag ina nagatudlo kay Ginoong Hesus, mga kauturan, ang aton nga physical nga kabuhi nagakinahanglan man sang tubig, kag imposible sa aton nga kita mga kauturan magkabuhi nga wala gid sang tubig. Kay nagapati kita nga ang tubig nagasimbolo sang kabuhi. Now, without water, our heart, our liver, our kidneys, everything would stop functioning. And we would die. So, amoy ni mga utod nga ginapatian naton nga we have trillions of cells in the human body, and every last one of them needs water to survive. Tanan nga mga selula sang aton nga lawas nagakinahanglan sang tubig mga kauturan. Sunod sa hangin, ang tubig amo ang pinakaimportante nga elemento naton agod nga mabuhi kita mga kauturan. Sa isa ka bata nga bag-o lang na tawo, approximately 75% water. Oh? And an adult, about 70%. Kung ang isa ka tawo magbugat siya sang 198 pounds. Ang 138 pounds sina amo ang tubig sa iya lawas. So nakita naton nga dako gid ang tubig mga kauturan, no? Bisan sa aton nga brain, ang aton nga brain approximately 80% tubig ang aton dugo, 83% tubig ang aton nga mga muscles.
mga unod naton, no? Maskulo naton 75% water. Even hard marrow bones are 20 to 25% water. So nakita naton ina, the cells and tissues of the body not only contain water but also are continually bathed in fluid and require water to perform their functions. So nakita naton diri nga halos tanan sang aton nga lawas nga kinahanglan gid sang tubig, mga kauturan. Amo ini ka importante ang tubig. So water, the liquid of life, performs so many function in our body. Kagamo ini mga utod nga dapat aton gid kilalahon, aton batunon ang kamatuoran nga ang tubig importante gid sa aton. Kaya ang tubig amo ini siya ang naga-transport, nagabulig sang pag-transport sang mga sistema tanan, no? Transport system sang aton sulod sang aton nga lawas. Water is a lubricant for movement. Ang aton nga mga joints, no? Daw amo na siya ang magsilbi nga oil kung may ara kita sa lakyan. Amo na siya ang nagapadanlog. Water is the prime transporter of waste via kidney. Kung ato makita na, amo na ang naga-transport sang tanan nga mga higko halin sa aton nga kidneys. And water helps keep our body temperature at the right level. Kung makita naton diri nga ang aton dugo, our precious blood is composed of a great deal of water. So, ano matabo kung makulangan kita sang tubig, mga kauturan? Ma-dehydrate kita. May ara nga mga impairments of the body's cooling mechanism. Kag posible mga utod nga kung ma-dehydrate, makulangan kita sang tubig, magataas ang temperatura sa aton nga lawas, kag may ara kita nga efficiency in disposal of our body waste. Amo na nga kung kaisa, kung kulang kita sang tubig, budlay magpagwa sang aton higko sa lawas, no? So amo na nga kinahanglan gi kita sang tubig, mga utod, bisan sa pagpagwa sa mga higko sa aton nga lawas. So ano pagid kung halimbawa kulang kita sang tubig, ang aton dugo magalapot, kag ang ina, mga utod, may dako nga risgo nga may ma-experiensyahan mo ang intravascular clotting, kag posible nga magadulong ina sa stroke or heart attack, no? Kag ang isa ka tawo nga kulang sa tubig may cause a person to experience dizziness or headache, sakit ulo mo, katlingin ulo mo, kung kulang ikaw sang tubig. So daw kita niyo, mga kauturan, importante gid ini ang tubig. So water is crucial in the whole digestive process. I think we all know it feels like when that doesn't work well, don't we? Thus, if you don't want to be stuffing yourself with eggs, lax, and the like, drink water, no? So exercise and fiber intake plays a role as well, no? So amo na water, exercise, kaon kita sang taas sang fiber content ng mga pagkaon, utan, prutas, kag amoy na makabulig, mga kauturan, nga ang aton mga higko sa aton kalawasan ma-eliminate sang aton nga lawas. So kinahanglan gid sang tubig. Now, sang 1995 nga pagtuon sang American Medical Association, nagtuon sila, mga kauturan, kaila talupangdan nga may ara hazard, may delikado, halin sa ginatawag nga inadequate fluid intake, no? Ilabi na gid sa mga tuti, no? Sa mga tuti. Ano ni mga tuti? Tuti gulang, no? Sa mga adults na kay ila na talupangdan nga ang mga tigulang kinahanglan gali nga dapat permigid sila rehydrated. Kung sa aton pa sufficiente ang tubig nga dapat ginainom nila, kay masami
ila na talupangdan nga damo sa mga tigulang ang gina-admit sa hospital ang cause sang ila nga balatian bangod kulang sila sa water intake. So kung tuti ka na, senior citizen ka, dapat kinanglanon gid dyan nga mag-inom kita tubig, no? So ginalaygayan kita nga dapat hindi gid magnubo sa 8 kabaso nga tubig ang aton inumon, no? Kada adlaw. Depende ina mga kauturan sa aton man nga activities, no? Kung may mga rigorous or mga vigorous kita nga mga activity, we need to drink water. So ang nami gid sini, we have to begin drinking water in the morning, no? Ari ang mga advantages kung nagainom kita sang tubig sa aga. Ha? Drinking water on an empty stomach purifies the colon. And making it easier to absorb nutrients. So kung sa aton pa, kung kita nagainom sang tubig, ginatimpyuhan sang tubig ang aton nga colon. Kag kung nami gani ang kondisyon sang aton nga colon, nami man ang absorption sang nutrients sang aton nga ginakaon, no, sang aton nga lawas. Increase the production of new blood and muscle cells, no? Nagabulig siya sa pag-produce ng bag-o nga dugo. And help with weight loss. Kung gusto kita magpagamay, magpaniwang, gamay, ang pag-inom gali sang tubig sa aga makabulig mga utod. Drinking at least 16 ounces of chilled water, matugnaw nga tubig, can boost your metabolism by 24% in the morning. So kung sa aton pa, kay balaan yung mga kauturan, kung bugnaw ang tubig, nagadasig ang metabolism naton. Amo na nga nami gidili nga kadaaga kung tambok ang aton, matambok kita, inom kita sang tubig kay labi na gid tugnaw nga tubig kay nagabuhin sa aton tambok 24%, no? Nako ni, no? Glowing skin, clear skin. Water helps to purge toxin from the blood which will help keep our skin glowing and clear. Go kanami gid, no? Makinis aton panit, no? Kung nagakarakara aton panit o kung dry skin ang aton panit mga uton, nagapatimaan na siya nga kulang kita sa tubig nga aton nga dapat nga inomon. Now, balances your limb system. This gland help you perform your daily functions, balance your body fluids and fight infection. So mga kauturan, dako gid ang mahatag sang tubig sa aton, no? Ang problema sini, hundreds of millions of people do not have access to fresh and clean water. Sa aton panahon karon amon ang challenge. According sa UNICEF, across the globe, every day, 1,400 children die from disease directly linked to unsafe water or lack of water, lack of basic sanitation facilities. Amo ni ang challenge nga ginatubang sang kalibutan karon mga kauturan. Kag aton intindihon nga ang tubig kinahanglanon ini to maintain cleanliness. Inlabi na gid sa aton panahon karon sa tunga sang pandemya sang COVID-19, we are being reminded and encouraged to wash our hands frequently. Permi gid, no? Permi. Kita manghugas kay balaan mo ang mga virus kag bakterya ara gid diri kuan sa aton nga mga kamot. So kinahanglan nga magpanghugas gid kita agod nga ang mga higko sa aton nga kamot ma-eliminate ini. Kag na hindi lang dina mga uton, hindi lang for internal use ang tubig, kundi makita naton nga ang tubig pwede magamit ini mga kauturan as one of way nga ma-treat ang mga balatian, no? We call it hydrotherapy, no? Naghimo kita sang seminar sina, no, with Ma'am Julieta Baudin. Nami ang iya presentation about sa hydrotherapy mga utod. Wala lang kita kabalo sang
mga pamaagi, pero amo ni siya ang the best, wala sa mga side effects, nga mga alternative, mga simple remedies, nga pwede naton himuon, ilabi na gid kung ang isa ka tawo may ara nga trangkaso, no? Or isa ka tawo ginasipon, ginaubo, pwede naton gamitan sang tubig, no? Or either nga natimpilok ka or na may ara nga sprain, no? Sa imong lawas, sa imong tiil halimbawa, pwede naton gamiton sang hot and cold compress, no? Or cold compress, pwede na mga kauturan, no? Nami na nga maka-undergo kita sa seminar, bahin sini, agod nga aton mga kauturan, mabalaan kung daano kan, tahom sang tubig, nga ginhatag sang Diyos sa aton, nga isa inigali, nga pwede naton gamiton to treat diseases, no? Na halimbawa, kung na-injured ang imo nga elbow, no? Pwede gid naton gamiton ina sang ice, no? Aton ang pulan sang ice to reduce internal bleeding na. So sa aton pa mga utod, malibre ang aton nga pagpakonsulta pa sa doktor. Mahal pa aton bayaran sina. Ang simple lang nga paagi kung halimbawa may mga injury kita, halimbawa bangod nga nagbadminton o kung nagtennis kita, nagsakit aton siko or aton nga diri sa aton nga kamot, pwede naton hampulan sang cold compress, no? Na pwede gid mga utod. Okay. So si Sister White naghambal, the external application of water is one of the easiest and most satisfactory ways of regulating circulation of the blood. But many have never learned by experience the beneficial effects of the proper use of water. Wow. Amo ni problema. Amo ni gani nga ang health department nag-initiate sang series of seminar through Zoom sa medical missionary training kung paano i-apply ang tubig as simple remedies to treat diseases. All should become intelligent in its use in simple home treatments. Sa mga dapat kabalugi kita sinay mga kauturan. Apang karon nga mga panahon, nabalaan naton kung daw ano ang challenges nga ginatubang naton karon. Bangod nga sang overpopulated nga lugar nga sa ang kalibutan naton, ang industrial waste and chemicals, no? Kag madamo pa nga mga establishments, amo ni ang nagaproblema sa aton mga kauturan, no? Pero eating vegetarian diet helps to conserve water. Kung vegetarian gali kita mga kauturan, makabulig kita nga makonserbar ang tubig. If the entire world were vegetarian, a great deal of water shortage problem would be solved. Nga aman mga kauturan, mas less ang magamit sa pagpatubo sang mga utanon, no? Paggamit sang tubig, mas less ikumpara sa pagpadako sang isa ka baka or pagpadako sang mga manok. Mas dako nga tubig ang makonsumo sa isa ka bilog nga manok ikumpara sa mga tanom nga aton nga ginapatubo. So ina mga utod, no, maka save kita ang kalibutan sa tubig kung nag-advocate kita sa pagkaon sa mga utanon. So kinanglan kita sini mga kauturan, siling ni Ginoong Hesus, whoever drinks of this water will thirst again. Ang nagainom sini nga tubig nga ginapresentar ko karon sa atong ginainom, mauhaw kita. Pero siling ni Ginoong Hesus, John 4:13-14 naghambal, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Siling sang ni Ginoong Hesus, apang abisan sino nga mag-inom sang tubig nga apon ihatag sa iya, hindi na siya pag-auhawon.
but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. What a wonderful mga kauturan. Daano katahom nga ang tubi nga ihatag ni Ginoong Hesus kag amoy na nagasimbolo sang kaluwasan, sang salvation nga gin-offer ni Ginoong Hesus sa aton. Nagasimbolo siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang pinaka-importante mga utod. Si Ginoong Hesus nagagamit sang image of water, a fountain of water springing up into everlasting life. Water, physical water, is essential for life, for the temporal and fleeting physical existence we have here. Pero mga kauturan, ang tubig nga ihatag ni Ginoong Hesus, nga amo nagasimbolo sang iya nga kaluwasan, ang iya nga redemption, nga ginhatag sa aton, amo ang pinaka-importante. Revelation 22:17 naghahambal, and the Spirit and the bride say, "Come, and let him who hears say, Come, and let him that thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely." Katahom mga utod, kung bisan sino, nagahandom, luyag, magkuha sang tubig, sang kabuhi nga libre. Mga utod, the water of life, water is everywhere. Pasalamat kita. Nga ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton is everywhere. Bisan diin mabatian kag mabaton naton. Bisan diri sa social media. Why? We are having this kind of presentation in Facebook streaming. Bangod nagapati kami nga paagi sini. Kamo makabaton sang tubig, sang kaluwasan nga ginhatag ni Ginoong Hesus sa aton. Kabay pa mga kauturan, mabatsagan naton kung daano ka-importante ang tubig sa aton nga kabuhi. Without water, it is impossible for us to exist. It is impossible for us to survive. And without Christ in our life, without God in our life, as a symbol of the living water, it is impossible for us to exist as well. Siling ni Ginoong Hesus sa John 15, "Without me, you can do nothing." Wala kita sing mahimo mga kauturan. Amo ini, kinahanglanon naton ang tubig, kag kung daano ka-importante ang tubig, amo man na ka-importante si Ginoong Hesus sa aton kabuhi. Mga kauturan, kung amo ina ang inyo balatyagon, nga kinanglanon kamo sang tubig, nga amo si Ginoong Hesus, kag nagakinanglan man kita sang tubig, kaangay sang tubig nga physical nga tubig, nga aton ginainom adlaw-adlaw. Update ninyo ako sa isa ka pangamuyo. Ginoong Diyos karon nga gabi, nagapasalamat kami. Sang kahigayunan nga amon matun-an kung daano ka importante ang tubig sa amon kabuhi. Kay bangod Ginoo, ang tubig kinahanglanon agod kami magakabuhi sa sini kalibutan. Kag sa amuman nga bagay, si Ginoong Hesus, ikaw nga amon Ginoo kag amon Dios, importante man sa amon nga kabuhi agod kami maga-exister sa sini nga kalibutan. Without you, O God, we are nothing at all. Wala kami sing mahimo. Wala kami sing madangtan. Busa, nagapasalamat kami Ginoo, kag ginabato namon ang imo offer sang tubig sang kaluwasan. Batuna kami kag ginabato namon ang imo tubig, ang kaluwasan, nagasimbolo sang kaluwasan nga imo ginhatag sa amon. Pakamayo ang tanan namon nga mga viewers, ang tanan nga mga sakop sang West Visayan Conference nga mga kauturan. Salamat Ginoo sa imo kaayo. Salamat sa imo nga pagbaton sa amon pangabay. Among ginatugyan ini sa pangalan ni Hesus ang personal manluluwas. Amen. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo nga pagsunod sa aton nga presentation sa buong gabi. Buwas sa gabi, same time, magabalik kita kag magatuon naman kita sang isa ka matahom nga pagtuon. Choose life and good health too. Ang Diyos magpapalaya sa atin.